naman tayo sa Road Talk. Segment natin dito sa Hanep Channel, Road Talk. So ito yung habang nasasakyan ako at ako lang mag-isa naman yung sakay. Kasi pag may sakay akong iba, pagkasama yung mga tropa, mga banda, di ako pwede mag-vlog, di ako pwede mag-contact kasi ang daldal ko. Sigurado pag kukwentuhin ko yung mga yon. And dahil mag-isa lang ako ngayon ulit, yung sa konting travel ride natin na to, pwede natin pag-usapan yung mga ilang topics na wala lang, walang mapag-usapan, wala akong kausap, di mag-content na lang tayo, kayo na lang yung kausapin ko kahit wala kayo rito, diba? So nung last time, ang topic natin yung tampo, yung mga taong tampururot, na pwede naman pala yung tampo daanin sa magandang usapan, yung huwag kang magiging parang psychic na akala mo, ay baka ayaw niya, baka hindi niya ako tapos pag di ka napagbigyan, magtatampo ka, gano'n. Yun yung last topic natin, yun yung unang topic natin dito sa Road Talk. So ngayon, ano ba magandang pag-usapan ngayon? Eto mga brother, mga sister, alam nyo, ako simula nung na-realize ko na ang buhay pala sobrang iksi lang. Sobrang iksi lang pala. Isipin nyo, simula nung pinanganak kayo, na malaya nung nakapasok ko na elementary, nag-high school ka, nag-college ka, and then after college, tumambay ka na, yung iba nag-work. Eto hanggang ngayon, ako nag-rock and roll ako, diba? After college, talagang nag-rock and roll na ako. Hindi na ako minsan nag-work din ako, nag-apply ako, nagtrabaho, pero hindi masaya. So, ayun, what's the point? Maigsi lang ang buhay natin, guys. Kaya dapat, ang pinakamahalaga, yung maging masaya ka. Alam mo yun? Minsan nalilimutan mo lang naman So sobrang dami mo iniisip, ang daming struggle sa buhay. Pero hindi mo alam, nalilimutan mo lang pala magsaya. Alam mo yun? Yan ang wag natin kakalimutan, guys. Bigyan natin yung sarili natin araw-araw ng saya. Kahit konting saya lang in a day. Parang a little dosage of happiness in a day. Alam niyo bakit? Yung pag-isip mo, kailangan happy ka na agad. Oh shit! I'm alive! Yes, rock and roll. Thank you, Lord. Di ba? Binigyan mo pa ako ng chance itong isang buong araw na to. Alam mo yun? Masaya yun. Kasi ako ngayon, at may status, no? Wala man akong kinikita, wala akong pera. Sa gig. Minsan may kita, minsan. Alam mo yun, exposure lang. Di ba? Alam ng mga banda yan. Di ba? Minsan naman, paldong-paldo, one time, big time. Pero huwag mong kalimutan, hanapin mo yung bagay na nagpapasaya sa'yo, and then practice mo everyday. Kasi mahirap yung pag-gising mo pa lang, down na down ka na. Alam yung pag-gising mo pa lang, ang iniisip mo, paano mo ito troubleshoot agad yung problema mo sa buhay. Parang wag ganun. Sabi ko nga sa ilang barkada, kasi ako based on my own experience, pag ako problemado ngayong araw na to, yung talagang parang nabagsakan na ako ng mundo. Ang ginagawa ko, hindi ko iniisip paano susolusyonan yung problema na yon ngayong araw na to. Kasi parang sa computer, no? Parang yung utak mo, yung membrane mo, yung CPU mo, masyadong corrupted na. So kailangan niya ng i-refresh, kailangan niya ng i-restart. So para sa akin, pag problemado tayo, the best way na una yung gagawin is hindi isipan ng problema hindi isipan ng solusyon yung problema mo. Alam nyo kung ano, ang gawin mo, pumunta ka sa tropa mo, makipagsaya ka na parang wala kang problema, or enjoy mo yung sarili mo sa mga bagay na nag-e-enjoy ka, na wag mo muna isipin yung problema. Bakit? Kasi it refresh your brain, no? Nare-refresh yung pagkatao mo, and then kinabukasan sabay isipin mo kung paano susolusyonan yung problema. Alam nyo guys, sa akin, based on my own experience, effective yun. Kasi na-refresh na yung brain mo, mas napaprocess niya na yung mga bagay-bagay na dapat mong isolusyon dun sa problema mo. So yun, parang ganun ka-easy, no? Parang easy siya, pero alam naman natin, hindi naman ganun ka-easy magdala ng problema talaga. Pero sa akin, binibigyan ko kayo ng tip, no? Pag problemado tayo ngayong araw na to, ang the best way na gagawin natin is hindi isipan ng solusyon yung problema na yun. Excuse me. Ang pinaka the best gawin, i-enjoy mo muna yung araw na to. Pumunta ka sa tropa mo, makipagsaya ka. Either ako kasi masaya ako pagka pupunta ako sa tropa ko, hindi magyaya ako ng jamming.
Pare, jamming nga tayo, rock and roll muna tayo. And then parang may nilalabas siyang hormones sa katawan ko na parang positive hormones kung saan I'm very happy eh. Ang saya ko sa kanila, sobra. Parang wala kami problema, parang hindi maubos yung araw namin at oras sa rock and roll, sa jamming. Bitin pa, alam mo yung maghapon magdatugtugan, bitin pa kami ron. And then along the way, kinabukasan, naisipan ko guys ng solusyon yung problema ko. Alam mo, ganun, tingin ko mukhang ganun talaga eh. We have to refresh yung selves natin, yung sarili natin, refresh natin, fresh restart, and then think about it. Paano solusyon? Sino yung mga taong pwedeng makatulong sa atin? So yun, and along the way, what's the point? What's the point? Ang point ko rito, lahat ng tao may problema. Lalahatin ko na. Mayaman, mahirap, may sakit, healthy, etc. No? Lahat na talaga may problema yan. Pero ang nakakalimutan natin bilang tao, magsaya. Alam mo yun? Ang wag natin magsaya, hanapin natin yung mga bagay na sumasaya tayo and then enjoy natin. Kasi pwedeng bukas tegi ka na, hindi ka nagisingin ni Lord. Pwedeng bukas masama na yung pakiramdam mo, yung mga dating gusto mong gawin hindi mo na magawa. Alam mo yun, parang it's very sad, no? Nakakalungkot yun. Nakakalungkot yun eh. Ako kasi marami na akong mga kaibigan, marami na akong mga kapamilya, kakilala na nakita ko namatay eh. So sabi ko, life is short. Life is totoo yun. Dati naririnig ko lang yun. Life is short. Kailangan mong enjoy yung kada hilatsa ng buhay mo kasi life is short. And actually meron akong ginagawang kanta dati, yung actually hindi ko siya matapos ngayon eh, kasi nakalagay doon lahat eh, yung kumbaga kung gusto mo siyang mahalin mo na siya, kung gusto mo siyang murahin mo na siya, the good and bad things gawin mo na eh, parang gano'n. Kasi pag ikaw kinabukasan namatay ka na, wala na, hindi mo na magagawa na. It's your the end, finish ka na. Kaya alam mo yun, dalawin na natin mga kaibigan natin, pakita na yung saya natin, yung positivity natin, yung positive vibe, share natin sa kanila. Alam mo yun, ako ganun eh, parang every time yung mga kaibigan ko down and then pupunta ako doon and then ako sobrang taas ng positive vibes ko. Alam mo yun, kahit problemado na ako, pinipilit kong maging positive. And natuklasan ko na sobrang nakakahawa pala yun. Yung positive vibes, nakakahawa pala yun. Every time na pinapasa mo sa kanila yung positive vibes, kahit down na down sila, alam mo yung mapangiti mo sila in a day, sobrang ganda sa kalooban na nun na, shit, napangiti ko na yung tropa ko, okay, thank you Lord, thanks God, kasi ako yung naging ano mo, para mapangiti ko siya. Sa simpleng salita, sa simpleng daldal ko lang na to. Alam niyo yun. Kaya hindi usapin na mayaman ka para mabigyan mo ng tulong yung tropa mo ng pinansyal. Alam mo yun, yung konting kwentuhan lang minsan. Kahit ako din nagiinom, naupo ako sa inuman ng mga barkada ko. Alam mo yung konting kwento lang, saya, kulitan. Shit, walang kabayarang pera yon man. Walang kabayang pera yung saya na binibigay natin sa kanila. At ako rin mismo, sumasaya ako eh. Alam mo yun, parang pag nagkita-kita kami, lahat ng problema di mo naaalala eh. Hindi mo alam na bukas due date na ng mga bayarin mo. Alam mo yung mga expenses mo. Internet mo, bayad mo sa tubig, bayad sa ilaw, bayad sa bahay. O siya, mga anak na pinag-aaral. Alam mo yun, pagkain mo araw-araw, everyday. Paano? Alam mo yung pag ganong ine-enjoy nyo yung bata, hindi mo naaalala yan eh. And then, dahil positive yung dala mo, pag uwi mo ng bahay, you can work it out. Ganong kasimple. Sabi ko, minsan talaga it's all in the mindset, no? It's all in the mindset lang mga kapatid, mga brother, mga sister. Kasi kung ano yung mindset mo, yun talaga. Pag ang mindset mo, pagising mo pa lang, gusto mo maging malungkot agad, yung buong araw mo malungkot yun. Maniwala kayo sa akin. Di ba? Kung ang mindset mo, tong araw na to maging kupal ka, lahat, yung buong araw mo, baka isang linggo mo, kupal ka nun. Pag hindi mo na-control yung mindset. Alam mo yan? Pero kung ang mindset mo is always positive, always be happy, enjoy kung anong meron dyan, and then try to level up ano yung meron dyan.
okay, napapasa natin sa mga kaibigan natin yan, yung ganyang mga vibes. Always smile, always be makulit, and alam mo yun, parang wala kang problema kasi nadadamay sila guys. Damang-dama ko yun. Kasi ako, kung tutusin, putya, kung hindi ako nagbago ng mindset, problemado na ako ngayon. Diba? Kasi ang lahat ng tao may problema naman eh. Sabi nga nung araw, naririnig ko sa mga matatanda, pag nagkukwentuhan sila, mahilig ako makinig sa kwentuhan ng matatanda nung araw, kahit bata pa ako. Kasi parang feeling ko, dami ko natututunan. So ang salita nila talagang kanya-kanyang pagdadala lang yan. Alam mo yan? Kanya-kanyang pagdadala lang yan. So kung hindi mo kayang dalhin, sabi nga nila, kung hindi mo kayang dalhin ha, kasi may mga tao na hindi talaga kaya magdala. Pag hindi raw natin kayang dalhin, magpatulong tayo para madala natin. Alam mo yun? At saka kung may mabigat ka raw dala, ba't di mo ibaba? Mabigat pala eh. Baba mo muna, then hanap ka ng tropa, sino pwede tumulong sa'yo para matulungan ka magbuhat ng mabigat na bagay na dinadala mo. Parang ganoon. So yun, as easy as that. Kaya lang may mga tao kasi natingin ko, marami ko na-meet. Wala rin silang tao na mahingan ng tulong. Alam mo yun, yung parang wala akong kaibigan. Alam mo yun, wala akong kaibigan pare. Oh, yun, may mga gano'n na. Ako, naka-encounter ako na gano'n na wala pala siyang mga kaibigan. Alam mo yun, kakagulat, no? May mga tao palang gano'n na walang mapuntahan. Nalungkot ako doon. And doon ko napatunayan na yung simpleng salita natin, yung simpleng daldal ng bunganga natin, pwede tayo makatulong sa mga kaibigan natin o sa mga kakilala natin. Alam mo yun, sobrang galing ng salita eh. Sobrang galing ng salita. So, tingin ko, every time makikipag-usap tayo sa mga tropa, sa mga kakilala, always be positive and kung ano yung kaya natin, may ito. Pangit yung hassle eh. Alam mo yung nagkwento ka ng problema mo, may mga ganito ha. Yung nagkwento ka ng problema mo, ang bigat-bigat ng problema mo. Pucha, nung kinwentohan mo, mas mabigat pa pala yung kanya. Parang paano ka nakatulong nun? Nakatulong ka ba nun? Diba parang ako nga yung may problema, tapos ikaw nagkwento ko, mas mabigat yung sa'yo. Anong aral doon? Alam nyo guys, ito tip ulit. Minsan, kailangan lang natin makinig. Pag yung mga barkada natin, may mga hinaing gustong maglabas na kasaloobin, pinaka the best way is makinig lang. Huwag ka muna mag-side comment, huwag ka muna magpayo. Ang pwedeng masabi mo lang, okay pare, naunawaan kita. And then, pagtapos niya maglabas ng saloobin, try to ask him, pre, mare, bro, sis, ano ba, kaya ko itulong? O pag sinabi niya, pare, pasensya, ito lang yung kaya ko itulong sa'yo as of now. O, at least, real talk ka na yun lang yung kaya mo maitulong sa kanya, di ba? Or pare, pasensya na, hindi kita matutulong sa bagay na, pero I'll try to catch up ng ibang tropa. Kung sino pwede makatulong sa'yo. Mga ganon. Not necessary magpayo tayo. Alam nyo, makinig ka lang. Okay na sa kanila yun. Tapos, opera mo ng, pre, kape tayo. Pre, kain tayo. Alam mo yan, yung mga bagay na minsan, napaka-simple pero sobrang laking tulong mo. Ayun, so wala lang tayo topic na mapag-usapan. Balik tayo doon sa topic, always be happy, always. Always be happy, always. Paano po? Nag-joke na naman si Tito Leto. Si Tito Jokes. Hindi. Pare, mga brad, mga ate, paggising sa umaga, pa-thank you tayo kay Lord kasi talagang ginising ka pa eh. Ginising ka pa talaga. Ibig sabihin may purpose ka pa. Ang purpose mo, pasayahin ang ibang tao kagaya mo. Yun. Not necessary maging mayaman tayo or maging hawa ka sa pera. Wala yan, hindi mo madadala yan. Pero yung saya ng kalooban, siguro kahit patay ka na, naiisip mo yun. Yung saya ng mga kaibigan kasama mo. And always, encircle yourself sa mga tao na positibo. Pag negatibo, wala yan. Ano tayo yan? Lulugmok tayo yan. Kaya nga, sabi ko, marami tayong tropa eh. Pero piliin lang natin sino yung mga kaibigan talaga natin. Piliin
natin sino yung mga kaibigan talaga natin. Kasi, yun, makakatulong sa atin sa lahat ng bagay.